si Congressman Love ngayon. Ano ho? At batiin po natin mga Santa Cruzin, mga ating Turiuseño, mga Bistan from Binabista. Nandiyan po si DJ Yash ng Radyo Kamalindig. Nakalink po tayo dyan. At nandiyan po ang ating mga Gaseño, Huaqueño, ating pong Mugpugueño. So, ito na po ang Governor's Hour. Katulad po ng dati ay nag-uulat po tayo. At nga pala ho, ay ang ating Marinduque News Network dito sa Buwak na umaabot po sa ating mga Buwaqueño, ating Gaseño at Mugpugueño. Ano po? So, andyan po si kapatid Myong Mataak na talaga pong nakatutok sa ating development sa Marinduque. Ano? Kamusta dyan, kapatid na Myong? At stay safe palagi para po sa kapakanan ng ating mga kababayang Marinduqueño. So, katulad po ng dati, ulat muna po tayo. Ano po? At maya-maya po ay marinig po natin si Grand Reb De Los Reyes, ang ating action man, action officer na OIC po ng PYDO. And of course, kasama po natin napakagaling. Of course, ang laki na po ng kontribusyon sa ating programa at ang dami na pong natulungan si Rick Kielago. Ano po? At nandyan din po, of course, ang ating co-anchor dyan, si Sunshine Grace. Ano po? So, balik-tanaw po tayo sa nakaraang linggo at noong June 14 po, Miyerkules, ay nagkaroon po ng meeting ang Provincial Development Council at ay pinag-aralan na po natin yung ating AIP para sa ating 2024. Ano ho? At meron din po tayong nakita mga savings at meron po tayong supplemental AIP din para po malapatan ng appropriation itong ating mga proyekto na kailangan po ng ating mga kababayan. At tinitingnan po natin yung mga problema ng mga 218 barangays. Ano ho? So, ayan. Ganyan ho ang EDC. Kung wala hong AIP, Annual Investment Program, ay hindi ho natin maisama sa budget. Ano ho? So, marami ho tayong tinalakay na mga proyekto dyan at yun na nga ho, ay tinututukan ho natin itong tourism projects ngayon. Dahil nga ho, ito yung talagang tinitignan natin na makakatulong na malaki sa lalawigan at para bigay ng malalaking revenues at para po tayo umasenso. Ano ho? So yan po ang trust namin ni Congressman Lord Alan Velasco, kasama po si Vice Governor Lynn Angeles, ang ating po magagaling na bukal. Ano po? Ating bukal Maki Caballes, Dindin Office, Jojo Leba at si Tres Mangkukang sa District 1 at dyan sa District 2, dyan po Santa Cruz, Torrijos, Binabista at ating number 1 na bukal dyan ay si Mel Incabo at kasama po ang second termer na si Mercy Rihano at kasama rin po dyan si Danny Red at si Mael Lim, second termer na rin. So, noong umaga rin sa Convention Center ay nag-payout na ho tayo at naku po, ang daming tao. Nabigyan na po ng ating sweldo itong ating Doli Tupad. Mahigit ho, 1,100 ho ang recipients. So, ganyan karami ho ang ating napabigyan ng Doli Tupad at ito na yung bayad. At nung hapon naman ho ay nagkaroon ho tayo ng para po sa Batang Malaya. At ito po yung World Day para po laban sa exploitation ng mga kabataan. So nagkaroon po tayo ng event na dyan at ito rin po ay isang activity ng ating napakasipag na Provincial Director ng DOLE, si Philip Alano.
At syempre, suportado po dyan ang hepe natin ng peso, si Alma Timtiman. Nandun po ang mga magulang at nandito po kasama yung sa isang grupo dito ay mga kabataan. Ano ho? Diyan po yan sa De La Rosa Events Place, ano ho? Sa Santol. At ano ho? Ay teka, nailipat ho pala yan dito na sa may harap na ho ng Kapitolyo. Ano ho? At yun na nga, nagbigay ho tayo ng mensahe at ang sinasabi ho natin, mga magulang, ating pong tutukan mabuti ang ating mga kabataan. Ano po, yung mga grade schooler pa lang yan. At yan pala ho, nagsisimula, umuusbong itong ating mga kabataan dahil mga bata pa yan, mga mura pa ang edad. Kailangan na bigyan ho ng pagmamahal at pag-aaruga na maganda. At sinabi ko rin po sa mga magulang na importante na maganda yung komunikasyon nila sa mga anak nila. Ano ho? Napaka-importante ho yan. At ito sa edad na ito ay tignan yung nutrition. Kasi mahirap yung stunted at may hihina yung mga pagkain, hindi ho nutritious. Pag laki na ho nun, mahina na rin ang utak. Ano ho? Yung panahon na talagang tututukan ang ating mga kabataan at ibigay ang nararapat na pagmamahal, yung ating mga serbisyo at yung tamang pagkain, masustansyang pagkain. At sinabihan na rin po natin itong mga bata na umattend doon. Marami ho dahil meron ng mga raffle prizes na hinanda si Dole PD Philip Alano, ano po. Kaya talagang tuwan-tuwa yung mga bata. At sinabi ko naman doon sa mga bata na maging disiplinado at sundin yung kanilang mga magulang. Ano, napaka-importante na sumusunod sila sa mga magulang dahil sila ang gabay, sila talaga ang nagbibigay ng magandang mga pagkakataon para po sila ay magandang pangangatawan at pag-iisip. At kailangan susunod sila sa magulang at maging masipag at mag-aral mabuti. At sinasabi ko sila yung future ng ating mga anim na bayan at itong lalawigan ng Marinduque. No? At dito naman sa nung Webis ho ay nagkaroon tayo ng Tourism Development Council at nabanggit ko na nga ako kanina na talagang tinututukan ho natin itong ating tourism at nadinig po natin yung mga tourism officers ng anim na bayan at nag-discuss po kami ng kanilang mga proyekto. Dito po sa Santa Cruz ay magaling po yung na-designate na OIC ni Mayor Marisa Red. Ano ho? At yun nga pala, itong sinasabihan ko itong anim na mayors, except po yung Torrijos na may regularly appointed na tourism chief. Ano ho? Yung 5 bayan ho ay walang mga tourism head eh. Wala ho talaga nakatutok, puro designation, puro OIC. Hindi ho tama yun eh. Dahil malaking bagay ho na itong tourism ay yumabong sa anim na bayan dahil yan po ang papagkunan ng ating revenues para sa bayan. At ito nga hong Poktoy White Beach na pinagmamalaki ng Torrijos, ano ho, ay ang laki na ho ng revenues yan. Maabot na ho yata ng 7 milyon sa isang taon o 8 milyon. Ang mura lang ng kanilang environmental fee na 50 pesos. Ano ho? Pero itong Poktoy White Beach ay pinagmamalaki ng Marinduque under Mayor Lorna Quinto Velasco. At dahil po siya yung number 1 na resort sa buong Pilipinas na pinakamataas, ang pinakamarami ang pumuntang mga bisita, no? So yan ho ang ating distinction. Dami nang pumupunta sa ating Poktoy White Beach na napakaganda po. Of course, hindi naman papahuli yung Maniwaya, Mungpong at Pulo, kaya po matindi rin ang development dyan. Kaya lang nga, sinasabi ko na talagang magkaroon ng epektibo na tourism development council para dyan sa Santa Cruz, no? Yung specifically for Santa Cruz. At kailangan pong siguruhin ng ating mga
Municipal Engineer's Office na yung ating pong mga waste disposal, yung ating septic tank po ay talagang in accordance with the building code. Ano po? Napaka-importante po nun kasi po ay mga isla po sila at siyempre po ang ating pong pinag-aanuhan ay yung quality ng tubig. Ano ho? So makaka-apekto ho yan kung yung ating mga septic tank ay hindi maayos, masasalaula ho yung water quality at makakasama po sa lahat. Ano? So yan ho, ang dami ho nating tourism project na tinututukan at makikita nyo ay tuloy-tuloy yung pag-implementa niyan at para mas maraming turista na ma-attract sa Marinduque. Ano? Tapos ho ay nagkaroon din ho ng tupad payout sa Balimbing, mga 100,000 din ho yan. At meron din hong kasabay nun ay meron din Santa Cruz Dole Orientation, dyan sa Banahaw, sa Santa Cruz, mga 148 ho ang ating na-orient doon. Tuloy-tuloy ho, nakita nyo ang aming suporta ni Congressman Lord Alan Velasco sa Dole Tupad, At mga 170 million po yan. Ang dami na po nating natutulungan na ating mga kababayan. Ano po? So, tuloy-tuloy po ang ating, ang ating pagbibigay ng tulong sa panahon po nito na medyo talagang mahirap po ang buhay. Ha? At nitong Webis ay nakausap po natin si Dr. Malubay ng Philippine Medical Association. Kasama po yung mga ilang opisyalis nila. Magkakaroon po ng medical mission, ang Philippine Medical Association. At ang mission po dito ay patungkol po doon sa mga may sakit sa mata. At magkakaroon din po sila ng extraction dito sa Marinduque. At magbibigay po tayo ng anunsyo kung ano yung specific day. Napakaganda po nung kanilang proyekto ng Philippine Medical Association. Dahil yung mga nagamot ay babalikan pa nila ulit at isiguruhin o yung mga na-opera na maayos yung procedure, yung operasyon, yung extraction. At after hudan ay pwede pa rin silang telemedicina na yung mga doktor ho na gumamot sa kanila ay pwede pa rin tawagan ng ating mga kababayan na nabigyan ng medical services. So maraming salamat to Dr. Malubay. Napakaganda po ng programa ng Philippine Medical Association. At aabisuhan naman po natin yung ating mga babayan sa pamamagitan po ng ating mga BHW at ating mga barangay captain. Mga hapon din ay nagkaroon ng Dole o Tupad Orientation sa Banahaw. Meron po mga 111 tayong mga Santa Cruzin. At ang total pala ho niyan lahat ay 300. At may 195 pa yung pangalawang grupo. So, ganyan pong karami ang ating natutulungan sa patrabaho. At nagkaroon din ho tayo ng conference ng mga ating daycare workers. Napakadami po niyan. Ito po sa Convention Center, mga ilandaan po yan. At pinasabi po natin na alagaan po yung ating mga kabataan at sila yung parang second mother. Pangalawang ina, dahil po maring busy po yung mga ibang mga magulang sa trabaho, ay nailalagay po sa daycare center. So, bumabati po tayo sa daycare workers po sa buong Marinduque. At alam niyo po, tinaas ko na po yung kanilang mga honoraria nung last year. Kaya malaki-laki na ho yung kanilang tinatanggap. At nagkaroon din po ng tupad payout sa Laon. At mga 100 po ang ating nabigyan doon. Nagkaroon din po ng Dole Tupad Orientation sa Mongpong. At meron tayong mga 74 doon na ating pong natulungan. At meron din po tayong tupad payout sa mataas na bayan. Halos sa mga 100 katao rin po yan na nabayaran na po. Punong-puno po yung mataas na bayan.
Maniwaya po ay nagkaroon din ng Santa Cruz Doli Tupad Orientation ng mga 74 huyam. At sa Polo po ay nagkaroon din po ng Doli Tupad Orientation ay mga 37 po yan. At yung Marinduque Union of Cooperatives po ay nagkaroon po ng General Membership Meeting noong Sabado. Congratulate po natin itong mga kooperatiba na lalo po yung mga opisyalis nila. Ano po? Na patuloy po na nagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan po ng kooperatiba. Yan naman po talaga ang ating programa na mapalakas ang kooperatiba para po mas madali po ang pag-implementa ng mga proyekto. Yan ang mga ginagawa ho natin at gusto po naman natin na maging successful itong mga kooperatiba, no? So, pag may rinig na po kayong kooperatiba ay sumali na po kayo. Sumali na po kayo at atin pong binibigyan ng suporta yan ng ating provincial government. At maganda ho yung grupo-grupo na kasi kaysa isa-isa ho. Kaya yung kooperatiba po ay napaka-importante. At dito pong kahapon, June 19 ay birthday po ni Mayor Rolly Tolentino, Mayor ng Gasan. Mabuhay po kayo, Mayor Rolly. At patuloy niyo po yung magandang ginagawa niyo dyan sa Gasan. Tayo po ay magbigay ng panalangin sa magandang kalusugan pa ni Mayor Rolly at napakaganda po ng proyekto niya sa Gasan at napaka-importante po niyan. At nitong Tuesday ho ay dadating po itong mga PhilMec officials. Ito po yung nagbibigay po ng mga makina patungkol po sa mga coconut farmers. So, andyan po si Director Junicio Albendia, Director po ng PhilMec. At andyan din po si R.D. Bibiano Concebido, Regional Director ng PCA. At mga po dumating din ang Administrator ng PCA, si Administrator Bernie Cruz. So, mamayang gabi ho ay meron ho tayong Governor's Night para po sa ating mga bisita mula po sa PhilMec. At pinapatupad po nila kasi yung ating Coconut Farmers and Industry Development Plan. Si FEED-P. At yan po yung patungkol sa desisyon ko po na COCOPED versus Republic na dinicide ko po nung ako'y Supreme Court Justice pa. At nagbigay po tayo ng 76 billion po sa ating treasury. At kaya po, na po yan ngayon? Ini-implement na po. At itong PhilMec po ay isang nagbibigay po ng mga makina patungkol po dito sa ating coconut industry. Ang ilalagay po natin ay sa Barangay Pawa, Buwak. Itong Integrated Coconut Processing Center. At marami ho tayong produkto na makukuha dyan. Marami tayong produkto na lalabas at magagawa dyan po sa ating coconut processing center. Gagawa ho dyan ng cooking oil, at coconut water at copra cake. Marami pa ho tayo mapapaglagid niyan. Ang tatayo po nating facility ay 26 million. Ayan. At main products ho niyan ay yung refined coconut oil. In demand na ho yan, yung coconut oil. At pinoproject ho natin na 4 million na buko sa 1,000 hectares ng coconut farm. So, ito pong Integrated Coconut Processing Center ay napakaganda po sa atin at makakatulong po ito sa ating mga
coconut farmers. Ano? So, yan ho. Maraming salamat po sa ating PhilMec at kay Director Junicio Albendia at kasama siyempre ang ating Administrator Bernie Cruz at ang ating pong RD na si Viviano Concebido Jr. Ano? Of course, nandiyan po ang ating PD si PD Judy at ang laki po ng tulong sa atin at nagpapasalamat po tayong todo. So, yan po ang mga nangyari nitong nakaraang linggo. At ang ganda sa COVID, mga kababayan, ay wala na tayong active cases. Yung nag-iisa ho na tinamaan ay naka-recover na. 0 na ho tayo, 0 ho. At yung sub-variant na FE lang ay ingatan at yung may mga comorbidities o may sakit, yan yung medyo talagang mabigat. Pero ayos na ho ito at maganda ho, mag-ingat lang ho tayo at ako'y nagdadala rin ng maskara. So magdadala pa rin kayo ng maskara. Yun lang ho at sa puntong ito ay tatawagan na natin si Dranred de los Reyes para makapagbigay ng mga ginawa niyang follow-up at pagbibigay ng lunas sa mga problema ng ating mga kababayan. Take it away, Dranred. Okay po, Gov. Maraming salamat po. At magandang hapon po sa ating lahat. Ako po muli ito, si Dranred de los Reyes, ang inyong action officer para sa inyong paboritong programa tuwing Martes ng hapon, ng Press Be With You, The Governor's Hour. At nandito po akong muli para i-report po ang mga nagawa nating aksyon sa mga concerns na idinulog po sa atin nung nakaraang linggo. At simulan na po natin ito sa unang concern po natin kay Ma'am Perla Ordeliano po ng Dolores Santa Cruz. Bali, ang concern niya po ay regarding sa social pension. So, ito pong social pension sa kaalaman po natin mga kababayan ay isa pong programa po ng DSWD. Ano po? So, bali, ang ginawa ho natin dito ay tinawagan po natin si Ma'am Helen ng DSWD para ma-confirm po na si Ma'am Perla po ay nasa database nila. Ano po? So, bali, si Ma'am naman po ay tumanggap na daw po nung March, pero ito po ay, yun po kasing tinanggap ng ating po mga kababayan nito pong March, ay yun po yung last year po, last quarter po ng 2022. So, bali po, yung kanya pong na-follow up ay yung pang 2023 po. Ito po ay nilinaw naman po ni Ma'am Helen at sabi po niya na ina-follow up po nila din dahil nag-aantay na lang po na ma-download ang pondo po nung pang 2023 sa LGU po ng Santa Cruz. Dahil po yung pag-payout po ay diretso po nila ay sa LGU. So, bali LGU po ang nagabigay po ng payout. Pero budget ho yun ng DSWD po. So, bali yun po, yung pong pang 2023 po ay nag-aantay na lang pong ma-download sa LGU at yun pong LGU po ng Santa Cruz, dito po ang ating pong munisipyo, ay sila po ang makapagbigay po ng schedule. So, bali, aantabayanan po sila or abigyan po sila ng hudyat na may schedule po sila sa pamamagitan po ng kanila pong mga barangay officers po o barangay officials. At pinaliwanag din naman po natin ito kay Ma'am. At kanya naman po itong naintindihan at naunawaan niya po dahil nagpasalamat din po siya last time po nung tinawagan natin nung Miyerkules po dahil po agad pong nasagot po yung kanyang concern. So, bali yung natitira po nating mga concerns kay Ma'am Margaret Rehis po at kay Ma'am Chona Riego po. Si Ma'am Margaret po ay Tagalipa at si Ma'am Chona naman po ay Tagalandi. Bali, ang kanila pong concern ay regarding naman po ito sa panghingi or hingi po ng wheelchair. So, kailangan ho nila or yung asawa po ni Ma'am Chona ay kailangan po ng wheelchair. So, ang ginawa ho natin dito ay tinawagan po natin sila at in-inform po dun sa mga kaukulang requirements na pwede po nilang ipasa sa ating pong tanggapan para po makakuha po sila ng assistance po mula po sa ating PSWDO po. At yun po namang wheelchair po ay nabigyan po sila ng pambili po. So, kapag po meron kayo ng mga kaukulang requirements, ay maaari po kayong lumapit sa PSWD o kaya naman po sa opisina po ni Governor. Pwede nyo pong hanapin na lamang po ako at endorse ko na lang po kayo doon sa aming pong PSWD. So, yun po mga requirements ay banggitin ko na rin po para aware po tayong lahat. Bali sa wheelchair assistance po, kailangan ho ng indigency. So, ito pong indigency po ay para po doon sa maglalakad ho ng papel.
Kasi understandable naman po na yun pong pasyente po natin, kaya po nahingingan ng wheelchair ay hindi po siya makalakad. So yung kailangan ho ng indigency po ano. Tapos sa pangalawa ho ay yung ID, photocopy lamang po yun. Pero magdala rin ho kayo ng original po ano. Tapos yung whole body picture po ng pasyente. Tapos sulat po na naka-address po sa ating pong governor. At yung medical certificate po na hindi na-issue ng more than 3 months ago po. So, dapat po within 3 months sa ano pong date ngayon? June. So, June po, May at saka po April. Ang pinakahuling pwede po nating ipasa po na requirements as medical certificate ay na-issue po ng April hanggang June. Ano po? So, ulitin ko po, kailangan ho ng indigency, ID po. Tapos, whole body picture, sulat po na naka-address kay governor at medical certificate. So, yun po mga nahingi ng wheelchair naman po na sumangguni po last week ay on process na po dahil nagpasa na po sila ng requirements. So, yun lang po, Gov. Yung tatlo pong concern ay ating pong nasagot po at nabigyan po ng agarang pong action. Okay, nako. Galing kami, Brandreb, ano ha? At, Brandreb, ulitin mo nga yung ating requirements ulit at baka hindi na rinig ng mga ibang kababayan natin. Yung requirement dyan sa dolitopad, dyan sa mga pagkuha ng gamot, kung paano ang sistema at yan ding sa mga AIX natin, yung mga requirement para naririnig ng mga tiga-pakinig natin na hindi narinig yung dati mong explanation. Apo. Mga requirements na yan. Sige. Okay. Sige po, nilista ko na din po. So, unahin po natin muna sa dolitopad po. Bali, ang mga requirements po or ang pinaka-requirement po ay kailangan po ay able kayo na magtrabaho po. Kahit po kayo ay senior citizen, basta po meron kayong fit to work, ay papayagan ho yun ng dole basta submit nyo ho siya. Ano po. Tapos, kailangan nyo rin po makipag-coordinate po sa barangay po ninyo para po dun sa mga kababayan po natin na hindi po napasama ngayon pong batch. Dahil kung inyo pong narinig nung nakaraang pong mga linggo ay parati pong sinasabi ni Governor na meron po tayong malaki pong budget para po sa mga doli. So yung mga hindi pa po nakasama ay meron po kayong pagkakataon paano po basta nag-announce na po ang inyo pong barangay sa pamamagitan po ng inyong barangay, yung po ay ang mag-a-announce ay doli. Bali pwede ho kayong magpalista po sa kanila sa inyo pong mga kapitan para po in case po na dumating yun pong slots po ay mapapasama po kayo. O kaya naman po kung hindi po kayo nakapunta sa barangay at gusto nyo po yung nasa bahay lamang, amin din pong inabigay po itong aming number po sa satellite office, lalong-lalo na po dito sa mga taga Santa Cruz para hindi na po sila pumunta ng Buwak o sa mismong Dole. So ito po yung number na pwede po nating tawagan or text regarding po dun sa ating pong concern sa Dole Tupad. So kung may ballpen po kayo at saka papel dyan ay pwede nyo pong isulat 0947-578-5100 po. So 0947-578-5100 po. So bali yun po ay pwedeng tawagan, pwede rin po nating i-text. Para naman po, yun po dun sa mga senior po, kailangan po ay meron kayong fit to work. Tapos sinama ko na rin po itong balik probinsya. Bali po yung mga nag-apply before na sa DSWD naka-charge ay kailangan ho ay meron kayong physical copies or pending assessment po na sumailalim na po kayo sa assessment nung pandemic era po ng mga 2020 or 2021 po. Ay kailangan nyo hong meron kayong mga physical copies po ng mga yung mga requirements po para makauwi dati. So kailangan ho yun. Tapos pinakamainam po ay pumunta po kayo sa MSWD o para i-confirm po kung meron po kayong nakalista kayo kung meron kayong assessment profile doon po sa MSWD. So pangatlo naman po ay yung livelihood assistance po na mula naman po ito sa DOLE. Meron din po silang inabigay na livelihood assistance po ang tawag para po ito sa mga displaced worker noong pong pandemic. Para din po siyang balik probinsya pero ang kaibahan lamang po nito ay para po ito sa mga displaced worker. Ito po ay kailangan ay yung mag-a-apply po ay kailangan na may certificate or training po sa TESDA na maaari pong magkaroon ng 30,000 na worth ng puhunan. So bali inabigyan po nila ng DOLE po ng 30,000. Maximum na po yun, yung 30,000 na puhunan po. Basta provided po na meron kayong certificate or trainings po mula sa TESDA. So sa mga kababayan naman po natin na nahingi po ng bangka,
isa-isahin ko na po, Gov, para po lahat po ng concerns ay madaanan. So bali sa mga bangka po, sa mga kababayan po na nahingi natin ng bangka ay yun pong ating pakikipag-coordinate po sa ating pong BFAR po at ganoon din po sa DOLE na namimigay rin po ng bangka. Lalo-lalo na po yung mga kababayan po natin na tumawag at saka po nag-chat po sa amin pong FB page. Ay rest assured po, lahat po ng nakalista po ay nasa amin po ang data at nag-aantay po talaga kami nung mga batch po na pwede pong ibigay po ng BFAR at DOLE. At yun naman po i-inform kayo, pag hindi ho ako yung mismo tumawag, meron ho kaming team na natawag po basta po sa office ni Governor po galing yung tawag. O kaya naman po ay sa ating pong LMD Peso. Or pwede rin naman po sa DOLE din kung yung mga bangka po ay galing sa DOLE. At para naman po sa programa po ni Governor na yung Katarata po, pwede ho kayong mag-chat po o kaya po mag-text, sumangguni po dito sa ating pong programa. Makinig po kayo ng radyo o kaya naman po ay i-follow nyo po yung Governor Presby Velasco, Province of Marinduque na FB page. Bali doon ho message para po schedule po regarding sa Katarata. So ulitin ko po na pwede na po ang hindi vaccinated magpa-opera. Kailangan lamang po ng RT-PCR or swab para po maoperahan. Kung kayo naman po ay fully vaccinated tapos hindi nyo na po kailangan mag RT-PCR kasi po antigen test na lang po. Pero kung kayo po ay fully vaccinated tapos meron din po kayong booster ay wala na pong test. Ang kailangan na lang ho ay yung pong medical test, yung mga blood chem po at saka po yung biometry po para po matingnan po kung kayo po ay eligible po para operahan. Tapos sa mga nahingi naman po ng dwarf na nyog po ay ito po yung requirements natin. Bali una po ay indigency, photocopy po ng ID, sulat po na naka-address po kay Governor Presby Velasco. At nakatrue po ito sa ating pong provincial head po ng agriculture, si Sir Edelberto de Luna po. At kailangan din ho ng titulo ng lupa. Ito po ay photocopy lamang. At syempre po, kailangan po ng contact number. So ulitin ko po, kailangan po ng indigency, ID, sulat po na naka-address kay Governor sa pamamagitan po ni Sir Edelberto de Luna, ang ating head po ng Provincial Agriculture. At titulo po ng lupa at yun pong contact number. Ito po naman ay pwede nyong isend directly sa ating pong Provincial Agriculture Office, sa amin pong satellite office, o kaya naman po ay pwede nyong isend din sa Facebook page po ni Gov kasi po ina-print naman namin siya. Basta nandun po yung malinaw pong copy ng lupa at saka po yung sulat at saka po yung ID. So bali po tawagan po kayo ng agriculture para po i-assess po kung may kung eligible po kayo or kung mabibigyan po kayo at kung gaano po siya kadami, So yung moving on naman po ay para po dun sa ating pong mga livestock po. Lagi po nating na-remind na yun pong Provincial Veterinaries Office po ay nagpaalala na yung pong mga qualified sa pag-aalaga ay nabibilang po dapat sa solo parent or marginalized family, battered wife or husband, magulang na may kapansanan, kabataang magsasaka or may business. At most importantly po, kailangan po ay meron po kayong pag-uulahan. Kasi may mga concerns po na nahingi po ay wala daw pong aulahan. So kailangan bago kayo humingi po ay assure po natin na meron po tayong pag-uulahan po ng ating pong mga baka, kambing at kalabaw. So, yung pong validation ay inagawa po ng PIVET through interview po o kaya naman po iapuntahan kayo ng personal. At yung isa pa pong program ni Governor po ay yung regular medical assistance po. Ito po yung mga regarding sa transport yung kamag-anak, babayaran ng bill sa ospital o kaya naman po ay nahingi ng pampa-opera. Meron ho kaming programa po para suportahan po ang ating mga kababayan. Ito po syempre ay sa ating pong sa vision po natin pong Governor, para masuportahan po natin mga kababayan, lalo na po yung mga medyo nasa laylayan po ng lipunan. So kailangan ho natin na mag-gather po ng mga requirements para sa medical assistance. Ito ho yung medical certificate, gaya ho ng sinabi ko kanina, dapat ho ay not later than 3 months ago po. Tapos, kailangan din ho ng medical prescription o kaya naman po ito yung tinatawag na reseta. Kailangan din po ng barangay indigency na libre naman po nating makukuha sa mga barangay natin. At kailangan din po ng photocopy ng ID na kayo po ay may ID ng government.
Tapos, yun po nga sa wheelchair po, sa mga kababayan po natin na nahingi ng wheelchair, ay kailangan ho ng indigency po. At kailangan din po ng whole body picture, ng government ID na photocopy, at sulat po na naka-address po sa ating governor. At pinaka-importante po ay yung medical certificate na hindi na-issue ng not later than 3 months ago po. So, yun lamang po, Gov, at mga kababayan, yun po yung mga requirements. Kung medyo, hindi po nyo nakuha, pwede po kayong mag-chat sa amin pong Facebook page o kaya po mag-text kayo dito at ulitin na lamang po namin. So, yun po, Gov. Salamat, Ramjet. Ayun na po, inuulit lang po natin yung requirements para alam nyo na po sa kunin na kaagad. Sige, Sunshine, we can entertain calls or text messages. Okay po, Gov, maraming salamat po. At magandang hapon sa lahat ng ating mga taga-subaybay ngayong hapon na ito ng Martes na naman po, June 20, 2023. At ito po, mayroon po ditong nagtanong sa atin na Gov. Gov, suggestion ko lang po yung mga tourism officer ng bawat bayan ang madalas maglakbay-aral sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para magkaroon sila ng malawak na ideya kung papaano mapapaganda ang turismo sa kanilang bayan. Tama po yun. Magandang solution po yun. Kaya titignan po natin yung mga magagandang mga festivals o yung mga cultural activities sa ibang bayan para po ma-expose itong ating mga tourism officers. Ang problema nga lang po ay yung mga ibang municipal governments ay walang regular na head ng tourism office. Kailangan tinatawagan natin yung mga mayors, pero kay Mayor Lorna Velasco dahil meron na po siyang tourism chief. Mag-appoint ko kayo dyan para permanente ho yung naka-assign sa tourism. Okay po. Sabi naman po ng isa pa, Gov, sana po ay mag-explore pa o i-develop ang mga dive sites dito sa Marinduque para dayuhin po kita ng mga foreign tourists. May isa pong bayan sa Cebu, yung bayan ng Mualbual. Inadagsa po ng mga foreign tourists dahil sa mga diving sites nila doon. Tama po yun. At dinidevelop na rin po natin yan. At tignan ko po kay Rino Laba yung mga iba't ibang pwedeng dive site. At nagda-dive din si Rino Laba. Pero binabantay mo natin tong karagatan natin at meron tayong mga unwanted na mga ngisda na nagpapaputok pa eh. Yun ho, nakakasira sa coral. Kaya tinatawagan ho natin ang pansin yung mga ibang tagalabas. Iwasan niyo ho itong aming mga dagat ng Marinduque dahil ho talagang pag kayo inahuli ho namin na nagpapaputok ay talaga ho namin kayong gagawa ng legal na action. Hindi niyo ho alam kung gaano alang interwisyo ang ginagawa ng mga paputok at saka yung mga gumagamit ng mga lason, namamatay ho yung coral. Yung coral, ilang taon ho yun bago dumami. Basta ho nagmaputok na, yun, sira na ho, yung tagal bago dumami. Nag-coral replanting ho kami. Pero matagal ho yung dive site, marami ho tayo maganda. Katulad ho lalo dyan sa bandang Binabista ho yata dito sa Torrijos, At i-develop po natin, tama po yan. Alam ko po yung Molbol dahil nung lawyer po ako nakita ko na yung kagandahan din yan ng mga dive site. I-develop po natin yan, Okay po. Sabi naman ng isa po dito, good afternoon po Gov, pwede po bang makahingi ng tulong yung program nyo na libreng operasyon sa Catarata dahil nahihirapan na makakita pag mainit ang sikat ng araw. Lerma Reforma, 58 years old, Barangay Bangwayin, Torrijos, Marinduque. Opo, atin pong si Miss Reforma at tutulungan, Andre, tawagan mo yan. Tuloy-tuloy naman ho yung ating tatabak extraction na libre, may pocket money pa nga ho Actually, ngayon may grupo ho doon sa Lucena na tinatanggal yung Catarata. Makakaso ho kayo.
ating si Miss Deforma dyan sa Bangoyin, Torrijos. So, lalo na yun bayan nun ni Mayor Lorna Velasco yan. Okay po. At meron po tayong caller nasa kabilang linya natin, si Jerome Pastrana. Magandang hapon na Jerome. Yes, good afternoon po, Gob. Sige, Jerome, may paglilingkod ko sa iyo. Sir, Gob, yun po yung nabasa na pong yung sa libre po ninyong sa Katarata po. Yung pong libreng operasyon po ninyo. Yung pong kay Lerma Reforma po. Tatawagan nun siya ni Grand Red. Actually, meron tayong darating pala dyan sa Torrijos. Ito yung medical mission ng mga doktor sa House of Representatives. At tatandaan nyo ay andyan naging speaker si Congressman Lord Alan. Yung mga doktor po ay pupunta dyan sa Torrijos at titingnan din yung mga kababayan natin na gustong kumonsulta. At tila Biyernes yata ng umaga yan o Sabado. Tanong nyo lang sa mga barangay captain. Kakaroon ng medical mission dyan sa plaza. At yung cataract extraction ay sa Lucena, tatawagan ho kayo. Ayan, thank you po, Governor. Maraming salamat po. Welcome po. Okay, maraming salamat Jerome ng Barangay Bangwayin, dyan po sa Torrijos. Sabi naman po dito, good afternoon po, Gov. Gusto ko lang pong i-follow up ang status ng patubig dito sa Santa Cruz. Ako po ay taga-Barangay Landi. Yan ang hirap po ng tubig namin dito ngayon. Magbibiding na ho. Sa Dua at sa July po. At yun nga ho. At marami na ho nagpunta ng mga kontrakto. Tingnan ho yung panggagaling ng tubig. Yan po ay dyan sa Tambangan River, sa Makulapnit at sa Masilig. At yan naman ho commitment din ni Mayor Marisa Red Martinez. Na mag-provide ng maraming tubig. Konting patience lang po at medyo naantala lang po yung ating bidding, pero nandiyan po yun at ito mga July ay magbakasabit na ng bid at hopefully mga ilang buwan pa lang mag-umpisa na yung patubig. Baka mga 2024 yan ay maganda na yung tubig sa Santa Cruz. So yan ito yung tulungan namin ni Speaker Congressman Lord Alan Velasco. Yan. Okay po. At meron po tayong caller, sino nga? Mary Jane. Ayan, si Mary Jane Villacruzes. Magandang hapon. Magandang hapon po, Gob. Mary Jane, sige, ano may paglingkod sa iyo? Gob, follow up ko lang po